Hello guys! Blessed day! Happy Monday po sa lahat. Today ang first Monday of the month of January and first Monday of 2025. Ang dali ng araw, no? Today is January 6, 2025. Bilis ang araw. Tapos na po ang buong holiday. Happy Three Kings! Three Kings pala. Sineselebrate po ang ibang lugar, especially in the Philippines or including the Philippines. Nag-celebrate po ngayon ng Three Kings. So last time feature ko po ang pagkakaiba ng Canada o iba't ibang mga lugar sa panahon po ng Pasko at ang Bagong Taon. So ngayon tapos na po ang mga major holiday sa buong mundo. Tapos na po ang Pasko, Bagong Taon, at ngayon po ay pinagdiriwang ngayon ng Three Kings. Some countries ay pinagdiriwang po ang Three Kings, pero the rest are not. Pero well, dito sa Canada, it's an ordinary day and it's Monday. So ang lahat po ay medyo, alam mo na, back to reality, back to everything. Ang lahat po ngayon ay busy kasi today is the first day of the work. Kaya medyo ang lahat po ngayon ay busy sa kanilang mga trabaho o iba't ibang mga gawain. Ngayon pong araw na ito, i-pictures ko po ngayon ay dalawa. Ano pa ba ang mga kaganapan or ano pa yung mga sitwasyon dito sa Canada na iba, gaya ng Pilipinas, ito po ay applicable or ginagawa. At ano po ba ang mga pamantayan or ginagawa ng mga Canadians sa mga lugar na ganito or sa mga sitwasyon na ganito. Dito sa Canada po, gaya po ng aking sinasabi, masyado pong ini-implement ang batas. May ngipin po ang batas dito sa Canada. Every move na ginagawa ng bawat Pilipino or kahit mga ibang lahi, mga born Canadians or mga iba't ibang mga lahi dito sa Canada, basta as long that you are here in Canada, you must and you should follow the instructions na ginagawa bilang isang residents dito sa Canada. So bilang nakatira dito sa Canada, ikaw man ay citizen ng Canada o ikaw man ay temporary foreign worker dito sa Canada, different walks of life na nandito sa Canada, discipline is practice. Extremely practice dito sa Canada. Hindi yung para kang nandun mismo sa mga kalye-kalye lamang pwede kang out of discipline yourself. Dito sa Canada may ngipin po ang batas. Kaya dito they make sure everything is properly na implemented dito sa Canada. Ngayon, habang po ay naglalakad way sa home, ang aking pong ipipicture po ay dalawa. Una, ano po ba ang mga lugar na kung saan ang pwede lamang pong maghintay or waiting area ng mga mananakay dito sa Canada. Hindi po tulad ng Pilipinas na kahit saan pwede pong bumaba, pwede pong magsakay. Dito sa Canada, strictly implemented ang tinatawag nilang bus stop, waiting area, or ang mga lugar na kung saan ang mga mananakay ay dun mismo lamang ito bumababa at sumasakay. Kasi hindi po ito lugar na parang mga lugar na hindi kaaya-aya at especially ang Red Deer
ay isang syudad na kinakailangan ding sumunod sa protocol at batas na ini-implement dito sa Canada. Ngayon, i-feature ko po ngayon, ang unang i-feature ko po ngayon ay ano nga ba meron sa mga lugar na ganito, or ano ba ang itsura ng mga waiting shed or hantayam o babaan ng mga mananakay upang sa ganon, dun mismo ang proper na loading and unloading ng mga mananakay. Heto po, tingnan po natin. Ito po ang tinatawag nilang bench. Sa panahon po ngayon na taglamig, hindi po ito masyadong ginagamit kasi napakalamig. Ito po, may mga upuan po rito. Sa nakikita po ninyo, mayroon po pang endorsement pa na yan. Ito po ang simple bench na ginagamit po ito na upuan pag naghihintay. Ito po ang itsura ng mga bench po dito sa Canada. At sa nakikita naman po ninyo, hindi po ito pwedeng gamitin sa panahon po na ganito o panahon ng taglamig kasi napakalamig. Considerate naman po ito na hindi pwedeng upuan. At may mga lagayan po ito ng mga basurahan. So hindi po pwedeng maging undisciplined po ang mga tao rito. Kinakailangang sumunod kasi ipinagbabawal ang pagkatapon ng kung ano-anong mga bagay na pinag-inuman, pinagkainan sa mga lugar na pampubliko. So, discipline is practiced here in Canada. At kapag taglamig naman at masyadong malamig, especially kapag umuulan or umaambon or nag-snowing na yan, meron din pong lugar na kung saan ito po ang mga tao ay sumisilong. Ito po, okay, ito po ang tinatawag nilang waiting shed din dito. May lilim as usual at it is made of glass. Ayan, made of glass po ito na kung saan makikita mo ang mga parating na bus. At may mga upuan din. Napakasimple na pong itong waiting shed po ng hintayan ng mga tao or loading and unloading area dito sa Canada. May mga syudad na ang mga waiting shed na ganito, may nakalagay pong mga oras ang mga buses po tulad niyan. Kaya lang hindi na po ito gumagana, pero more likely ang mga cities na malalaki gaya po ng Toronto at ibang mga big cities, ang mga waiting shed po doon, maliban po sa may mga timer po na ganyan na makikita, kaya lang hindi na po gumagana, makikita kung ano pong mga bus na parating at kung ano-ano pang mga informations na makikita sa mga bus na parating. So, dito sa sitwasyon na ganito na hindi na po gumagana, is a simple waiting shed area. May bubong. Kaya nga waiting, may bench po ito para po pantagal sa mga paglamig po na sitwasyon. So, ito po ang karaniwang itsura nito. May mga pagkakataon din na mga big cities na ang mga waiting shed ay may mga warmer or heater po ang loob nito. Para sa ganon, hindi po malamigan ang mga taong naghihintay sa mga bus na parating. So, this is simple waiting shed ng mga loading and unloading situations ng mga taong walang mga sasakyan at sila ay sumasakay sa mga pampublikong mga sasakyan dito sa Red Deer area. So, sa nakikita po ninyo, medyo makapal po ang yelo ngayon. Kaya halos ang lahat ay wala ka makikitang mga nakaupo sa mga benches po na ganito kasi malamig nga. Considerate po ang panahon po ay hindi po to kaaya-aya. Pero ganoon talaga, kailangang magtiyaga ang mga katulad po natin na wala pa mga sasakyan, magtiyaga po tayong maghintay sa mga bus station or bus waiting shed na ito upang sa ganon ay makauwi po sa ating mga tahanan o lugar na kung saan po tayo nanunuluyan. So ito po ang mga waiting shed or waiting area na kung saan ang mga sasakyan pang publiko dito po bumababa. At siyempre may karatula po ito
na nakalagay po no parking sa mga private cars na yan, but allowed po ito sa mga public vehicle na pwede pong mag-parking along the side of this area. Ito po ang kahabaan po ng major highway po dito sa Red Deer. Ito pong lugar na ito ay papunta po sa parties ng Edmonton City. At ito pong ang lugar na po ito, highway naman po ito sa lugar ng Calgary. So ito po ang sitwasyon po na highway sa kasalukuyan. Wala po gaanong traffic na nangyayari kasi maluwang po ang daan at alam na po ninyo, strict implement po ang mga sasakyan po dito. Hindi po pwedeng mga bus na illegal, mga sasakyan na wala pang mga plate number or unregistered, or ang mga drivers na walang lisensya ay hindi po ito pwede or allowed sa mga street na major street na ganito, and even sa mga local street na kung saan yung mga loobang daanan ay hindi rin ito po pwede. This is the situations here in Canada. So ito po, gaya po ng aking po nabanggit, ito ang waiting shed or waiting area shed ng mga mananakay na wala pang mga private cars at sila ay umaasa sa mga public cars lamang na ginagamit sa mga lugar na ganito. So this is the situations sa mga highways po rito sa Canada. So yan po, mayroon pong bus, kaya lang hindi po na nakalagay po sa mga bus niya ay not in service. Kaya siya ay lumampas sa lugar ng waiting area or waiting shed area kasi hindi po gumagana or hindi po functional ang bus na dumaan. Kaya eto, kailangan po tayong maghintay ng mga bus na parating at more likely every 10 to 15 minutes dumadaan po or ang mga bus ay naglo-loading and unloading po dito. Hindi tulad po ng mga syudad po sa Canada na malalaki gaya po ng Toronto, Edmonton, Calgary at mga major cities. Halos every 10 minutes po ang mga bus na umiikot. Sa mga ganitong mga local cities lang, halos medyo matagal. Umabot po ito ng mga 10, 15, minsan pa nga, lalo kung kalakasan po ang snow, umabot po ito ng 30 minutes ang paghintay ng mga bus na parating. Kaya napakahirap po sa mga tulad ko na mananakay pag ito ay wala kang service pa na pwede mong gamitin na private. So you have to get up early upang sa ganoon makasakay ka at umabot ka sa mga buses na sa timing na oras na siya ay darating, or else ikaw ay may iwan at maghihintay ka na naman ng panibagong oras na pagdating ng mga bus. That is very hard. Or else ikaw po ay sasakay sa mga taxis or pedicab na pwedeng dumaan sa lugar. Mahal po ito. So this is the situations ng mga waiting area or waiting shed area dito sa Canada. So this is how it been look like. So ito po ang